ganyan po ang sitwasyon ngayon sa pagpapakain. Kakain sila pero yung aggressive ba na thinker ka na, lakas, oh patay kang bakas. Ayan na, magandang buhay. Dito muna tayo. Di ako makapag-kompleto ng vlog dito sa isda. Laging bitin. So ayan, ulitin ko na naman mga farmer. Masamang balita, nakawala ang flower horn. Inimbak ko lang kasi dyan ngayon. Pag-angat ko wala na. Ay, naku po, kailangan masalok ito. Ano ba yan? Tinapay ba yan? O itlog ng palaka? Kasi ang itlog ng palaka parang foam din yan mga farmer ha. Makikita po ninyo parang bula na nakadikit sa dingding o kaya sa wall. Basta malapit sa tubig. Yan po ay itlog ng palaka. So ingat po tayo. Magpapakain na ba ako? 8:20, di pa ako maakyat. Maganda po ang panahon. Lechon day na naman tayo. May mga bookings tayo, may mga tawag at pero isa lang ang pinaluto ko. Bukas dalawa. Dahil bukas mukhang it's going to be a very busy day. Ayan, maraming salamat. Happy birthday pala kay Tito Rory Kalalang. Ayan, pinapabati po kayo ni Tita Net. Ayan, happy birthday po. At sino pa ba ang mga babatiin natin? Si Brother John Roque pala, birthday niya kahapon. Ayan, brother, kumusta ka? Sarap buhay ni brother eh. Nakaabang lang sa mga pangyayari. Ayan, so mga ibon natin hanggang ngayon hindi pa makabisado kung saan papasok mga buwisit. Ayan, so hirap pala mag-train ng kalapate. Ayan, ito po ang ating isda. Itong bad news. Bad news, mukhang mapapabagal po ang paglaki ng ating mga isda. Ang good news, mukhang makakatipid tayo sa pagkain. Kasi alam nyo mga farmer, hindi pinapansin gaano ang pagkain. Mabagal po silang kumain, matumal. Dahil busog na busog sa natural food na nakukuha po nila, na nakukurot-kurot nila dyan sa paligid. Dito sa ilalim yan ng kangkungan na yan, napaka daming natural food. Syempre naman, kaya pag tinawag na natural food, mas gusto nilang pagkain yon. Ayan o, tingnan nyo. Ayan, yung mga pakurot-kurot na yan. Ayan o, yung mga pakurot-kurot na yan. Yan po yun. Ayan o. So, busog po silang palagi. Ang tendency, pag naglapag ka na ng pagkain, ay pipitik-pitik lang sila. Tapos aalis, dadaan-daanan lang po. Kaya, nakakatipid tayo. Ang problema lang doon, syempre, yung protein ay kulang, so yung paglaki ay babagal mga farmer. Ayan, so okay na din. Sabi ko nga nung hindi ko lang na-upload yung mga vlogs natin, ilang araw na akong bumubuo ng vlog. Dalawang salok lang isang kainan na yon. At parang wala silang kagana-ganang kumain talaga. Ewan ko ba, maganda naman ang tubig. Kagaya ngayon, no? May bago na namang tubig na dumating para sa kanila. Ayun, ang laki na, oh. Baka hindi natin mahit yung half kilo. So, ayun. Pero kung yan po ay siguro yung tank na wala silang ibang kakainin kundi yung feeds lang, ay kayang-kayang abutin. Kaya lang ito nga, nakawala sila. Natural food. Si Nenay umiiyak, iniiyakan ang ay grabe, ang taas ng tingnan nyo kung gaano kalaki ang tubig, oh mga farmer. Wala pong laman ito nung tingnan nyo ang taas, shaded pa yan, tingnan nyo, yan po yung naipon na tubig sa timba. Imagine nyo, diba? Ibig sabihin ang lakas po ng ulan kahapon. Malakas yung ulan dito kahapon. Magpapakain na tayo dahil bahala na sila. Bago tayo umakyat, hatiin ko na lang yung aking vlog.
Umpisa doon sa lechonan plus yung ditong konting daldalan. Ano, tingnan nyo dito. Talagang yun, naghagis ako ng konti doon. Tapos dito na andyan sila. Tingnan nyo po, parang wala lang. Parang wala lang yan. So ganyan po ang sitwasyon ngayon sa pagpapakain. Kakain sila pero yung aggressive ba na paglapit sa pagkain na talagang akala mo yung mga gutom na gutom, wala. Hindi ko nga, bagay hindi naman natin naranasan talaga yun ever since kahit nung maliliit pa sila, na pagbagsak pa lang ng pagkain talaga nagkukumahog na. So ganyan lang po, may aakyat, may kakain ng kaunti. Tingnan nyo, ayan. Ganun lang. Hindi talaga yung wala. Tingnan nyo, mas gusto pa nila yung duckweed. Ganyan po ang sitwasyon ngayon dito sa fish pond. Ayan. Doon sa gitna maglalagay tayo, syempre. Ayan, yung mga malalaki. Ayan, ganyan lang. Kaya yung mga naandun, wala silang interest lumapit sa pagkain. Yung mga nasa malayo, wala talaga silang parang lang, they don't care. Ayan. Tayo sa gitna. Grabe na naman po ang inulan. Talagang matindi ang ulan kagabi. Ayan, makaabang na yung ating mga maliliit. Ay, ito na, habang na rin yung ating mga buwisit. Ito tayo, itong madudulas, naka-uniform ka na boy. Ikaw magpapadulas boy, dahil pag nadulas ka boy, tayo dyan. Ayan, opla. Wala, hindi man po pinansin yung mga maliliit kakain yan, pero yung mga malalaki, ayan, nakaabang lang dyan. Bahala na sila kung kailan nila kakainin, pero mauubos din naman. Kasi baka mamaya hindi na po ako makabalik magpakain, so aga-agahan na natin. Ayan, yung mga ayungin natin nauna na. Ayungin yun, yung mga hindi nyo nakikita, walang kulay, ayungin yan. Ayun, ayungin yun. Ayungin po yun, yung mga gumagalaw lang na yan. Ayan na yung tilapia, umangat na. Ayun, ayungin din, nauna. Sana masubo. Sana maisubo nila yung ayungin. Meron nga ayungin sa palengke kahapon, hindi ko na tinanong kung magkano. 2.5 fingers. Talagang ang tumal, ganyan lang ang kain. Sa mga maliliit natin, lumalaki na din, nasa mga 2 inches ng haba. Medyo behind sila kasi mas maganda pala talagang napakawalan agad, bahala na, tipong ganun, nahanap naman nila yung pagkain. Mali yung diskarte ko, pero ganun talaga. Ayan, tingnan nyo, wala nang pumansin pagkain. Ito pa yung mga ayungin kumakain na. Ayun doon, puro ayungin po ang kumakain. Andun. Kailan kaya tayo makakapagpalaki ng ayungin? Kailan kaya? Mukhang taon yata. Grabe, no? Mabagal nga talaga lumaki. So kaya pala walang nag-aalaga nito sa pond. Yun ang mga kaparmer. Hindi naman ibig sabihin hindi mo mabubuhay sa pond at hindi ka makakapag-reproduce. Kaya pala dahil napakabagal po lumaki. Pero ganun pa man, at least sabi ko nga, ito namang natin ay libangan, di ba? So at least meron. So hindi mo alam, 1 taon na pala lumipas, di ba? Namimingwit-bingwit ka, may dumawi na malaking Naku po, sulit na yung pagod mo.
May makita kang malaking ayungin, ibig sabihin gano'n na pala kalaki, di ba? Sulit na. May ulang ka pa. Okay na. So ibubuhos na natin siguro to lahat. Tayo ano ba? Umamaya na. Alas 10 na siguro, maya bago dumating yung mga customer natin. Ako ipakyat na, mga farmer, at sana next week ano natin, matrabaho natin tong yung halaman natin dito, yung pagtataniman. Yung tambak negative pa daw. Ayan, negative pa yung tambak, kaya wala pa tayong makukuha ang tambak talaga. Magtitiis muna tayong ganito sitwasyon. Ito, ma-scrape pa natin ng kaunti, maitambak doon, makapag-scrape pa dito, malalaki pa po yung makukuha dyan. Tapos ilagay dito. Yan yung ano. Tapos yun dito, sobra lagi ako nadudulas. Malaki pa po yung ating suha, lumalaki pa. Mukhang effective naman yung lagay natin na fertilizer, kasi lumalaki naman po. Malaki pa galing natin, papaya. Hindi ko naikutan. Naikutan ko po yan kanina. Doon sa kabila naman ako umikot. Mga papaya natin. Promising. Mag-aabono na naman tayo. Yung nalaglag na. Mag-aabono na naman tayo. Sana wala namang malaglag na mga marami, mga ka-farmer. Normal lang naman yan. Ayan. Ito putol na naman. Sana ito hindi na. Which is normal sa papaya. Mahirap talaga yung sunod-sunod. Kasi kalaban mo din dyan yung panahon. Diba? Ito nga, wala pang lumalabas. Ang taas na. Kulang ata sa araw to. Kulang sa araw. Ganda naman ng fertilizer natin dyan. Dibale. So ito, ma-scrape pa. Marami. Tapos soon, ginagawa na ni Junjun. Tayo po ay magkakaroon ng vermi. Ito, gagawin nating vermiculture spot. Gaalaga tayo ng mga bulate. So marami-rami po yan. At fertilizer na rin, diba? Ang ganda. Maghahanap kasi ako ng, sabi ko, anong pwede kong gawin dyan. Di naman natin matatambakan na kaagad. Laking gastos na naman yan. So sabi ko, bala ko nga po unti-unti yung mahogany, maputol natin. Kain na ata sila. Yan. Nung oras na naman kaya nila sinalang yung baboy. Ako nagko-control ngayon at gusto ko yung lutong-luto talaga. Hindi po pwede yung lutong medyo matigas. Gusto ko lutong-luto. Kita natin tong ating mga anak ko po. Ito na naman, water lag. Yan dito. Tubig ulan. Kaya kailangan maayos po natin yan. Papantayin natin. At ito ay nasimento na po ito kahapon. Na inabot din ng ulan. Pero ayan, natakpan nila. So dito okay naman. So dito ako maglalagay ng avocado. I-heal ko ng mas maganda. Daming pinagtibagan. Saan kaya ilalagay? Ayoko naman pong mailagay dito sa aking pagtataniman. Bawal naman mga farmer dahil kailangan mo nga magandang lupa, di ba? Paano kaya ito? Saan ba tayong sa bagay doon pala sa kung pwede lang hakutin yan sa island. So ito okay na tayo. Gaya kahapon, okay na po tayo dito.
So ready na nga ito lagyan. Ang problema lang po is Poso Negro. Kompleto na to, lalagyan na lang ng hose. May pang ano ka na, may drinker ka na. Lakas. Oh, patay kang bata ka. Ito ang kalaban natin, ano. Talagang malakas ang ulan. Tatanggalin na naman ang tubig nito kasi aasintahan daw ito, sabi ni Papa Yam. Sabi ko nga sana wag na kasi kumbaga parang dito babagsak, tapos tatanggalin na lang pagka napupuno na. Pero mas maganda daw kasi naasintahan din. So ayan, ganyan po. Tasa, ayan, mahuhulog na naman yan doon. Wala na naman tayong tasa. Kutsara na binili ko dun sa bahay, 2 dosena. Hanap ako ng hanap kahapon, wala na naman. Talagang hiwaga ng kutsara. So ayun, ay hindi nilalabas ni Bebe yung magagandang kutsara eh. Sabi ko, Bebe, labas mo pagka tayo na lang, at pag may nagtatrabaho pa, wala. Iiwan dito, iiwan doon, hanggang sa maubos. So ayan, okay na. Ang lakas ng drinker naman. Yan talaga ang tunay. Nilalaro ng baboy yan eh. Pagka ano, aliwalas. Tinitingnan ko. Tatanim ko yung rambutan. Paputol na natin to. Lalaki na ng grabe yung mulberry. Laki na, no? Wow, bigat niyan. Lilinisin. Paano kaya ang gagawin namin dito? Kailangan matambakan din ng konti kasi papatay na namin tong kanal na to. Wala na to, mawawala na po itong kanal na to. Yun sa may mangga na yan, tatakpan din natin yan para papunta na lahat ng tubig doon. So ayan inuulit ko. Baka may gustong baka mayroon pong may gusto ng ano ba to, miracle fruitin. Mayroon pa sa taas eh. May nakikita ko sa daan nito, laki, daming bunga. Matindi din magbunga ito. Kailangan na lang fertilizer. Farmer. Ilan bang order natin ngayon? 5 ata. Ayan. Plus yung isa nating bukas may kakain po ng lechon at tawagan ko si Tatay Feli kung mayroon siyang malaki-laki ang shoutout pala kay Farmer Lloyd Aguilar. Kakain po sila bukas, marami-rami. Ayan, thank you po sa suporta ninyo. Ayan, actually nakailang balik na rin po din dito nag-order ng lechon, at yung kanyang family dito sa Pilipinas ay suki din natin, si Engineer Leslie Aguilar. Gaaralan ko itong aking lugar dito. Yung mga puputulin nating puno, palitan natin yan. Lugbati lugbati sa bubong. Kailangan malinis din yan. Ay, so ayan po mga ka-farmer ang ating ngayong araw, bango ng lechon. Naamoy ko na. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.